Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa puntong alae. Ngayong 12 araw sa buwan ng Marso. Iginawa ni Department of Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo ang Seal of Good Housekeeping sa Batangas City sa inaugurasyon ng Batangas City Convention Center noong March 9. Si Robredo ay naging guest of honor sa inaugurasyon ng BCCC kung saan dinaos din ang awarding ceremony ng 2011 Dangal na Lungsod Awards na isang taunang patimpalak para sa pinakamalinis, pinakaluntian at pinakamagandang barangay. Ang Seal of Good Housekeeping ay pinagkaloob sa lungsod bilang testimonya ng mabuting pamamahala at dahil sa maayos na performance nito sa mga sumusunod: good planning, sound fiscal management, transparency and accountability at valuing of performance monitoring. Kalakip ng naturang award ang 35 million pesos na cash prize upang magamit sa pagpapatupad ng iba pang proyekto at programang tutugunan sa iba pang pangailangan na lungsod. Ayon kay Robredo, kailangan magsanib puwersa ang mga barangay, mga NGOs at iba pang sektor hindi lamang sa isyu ng kalinisan, kundi sa pag-usulong na isang tapat at mapanagutang pamamahala. Iniulat naman ni Mayor Vilma Di Macuja sa kalihim ang mga hakbang na ginawa ng kanyang administrasyon tungo sa matuwid na daan at marangal na pagpapatakbo ng pamahalaan, kabilang na ang pagtatanggal ng illegal na terminal sa Barangay Balagtas upang maiwasan ang pangungutong. Binigyang pugay ni Robredo ang mahusay, matapat at matuwid na pamamahala ni Mayor Di Macuja sa lungsod na siya ring adhikain ni Pangulong Noynoy Aquino. Hinamon din niya ang mga Batanggenyo na patuloy pang patahakin ang daang matuwid at hinikayat ang mga lokal na mga opisyales na higit pang itaas ang antas ng paglilingkod sa mga mamamayan. Kasama niya sa paggagawad ng parangal sa lungsod sina DILG Regional Director Josefina Castillo Go, Batangas City DILG Director Amor San Gabriel at iba pang DILG officers. Tumanggap ng Gawad Bantayog ng kadakilaan ng Barangay Poblasyon 5 sa Urban Category at ang Barangay Ilihan sa Rural Category na siyang pinakamataas na karangalan na pinagkaloob ng Batangas City Dangal na Lungsod Awards 2011 sa awarding rights noong March 9 sa Batangas City Convention Center. Kapwa tumanggap ng kalahating milyong piso at tropeyo ang mga nabanggit na barangay. Ang mga premyo ay niabot ni DILG Secretary Jessie Robredo, Mayor Vilma Di Macuja, Councilor Marvy Marino, Chairman ng Sangguniang Panglungsod Committee on Environment at Principal Sponsor ng Batangas City Environment Code at Secretary to the City Mayor Attorney Reginald A. Di Macuja. Sa urban category, nagkamit ng ikatlong pwesto Gawad Dambana ng kahalagahan ang Barangay 23 na nakapag-uwi ng 200,000 pesos at trophy, habang 300,000 pesos at trophy naman ang natanggap ng Barangay 12 na nanalo ng Gawad Moog ng Kabunian o ikatlong pwesto. Sa rural category naman, tumanggap na ikatlong karangalan ng Barangay San Agapito, Isla Verde na nagkamit ng 200,000 pesos at tropeyo, habang itinanghal sa ikalawang pwesto ang Barangay Maapas na nakapag-uwi ng premyong 300,000 pesos at trophy. Nagkaloob din ng Gawad Dangal na Langkay para sa mga cluster winners sa iba't ibang kategorya kung saan nagkamit ng 100,000 pesos at trophy ang mga nagsipagwagi. Ang Barangay 12 sa Urban Highly Commercial Category, Barangay 5 sa Urban Residential, Barangay Santa Rita Playa sa Suburban Category, Barangay Tingay Taas sa Lowland 1, Barangay Paharang West sa Lowland 2, Barangay Maapas sa Lowland 3, Barangay de la Paz Pulot Itaas sa Upland, Barangay Ilihan sa Coastal at Barangay San Agapito Isla Verde sa Island Category. Namahagi din ng special awards bilang pagkilala sa mga barangay na nagpakita ng magandang halimbawa sa pangalaga ng kanilang kapaligiran, gayon din ang kakaiba at malikaing pagdidisenyo ng kanilang barangay. Ang mga ito ay Gawad Sidhing Sikap para sa Barangay Tingay Taas para sa sustainability, Gawad Yamang Buhay sa Barangay Mahakot Silangan dahil sa kanilang natatanging vegetable garden, Gawad Likhang Sining ang nakamit ng Barangay Mabakong dahil sa naibang konsepto art design ng kanilang barangay, Gawad Gintong Pahina para sa Barangay 12 dahil sa nakakaliw nilang documentation at Gawad Kampilang Kristal naman ang napanalunan ng Barangay 5. Lahat ng special awardees ay tumanggap ng 25,000 pesos at trophy.
Samantalang Barangay 5 at Barangay 23 ang napiling Best Barangay in Ecological Waste Management in a Service Area ng Royal Waste Management na siyang private hauler o nangongolekta ng mga basura. Tumanggap ng plaque at 30,000 pesos cash ang Barangay 5, habang plaque at 20,000 pesos cash naman ang naiuwi ng Barangay 23. Kinilala din ng pamahalang lungsod ng mga paaralan at business establishments dahil sa kanilang magandang halimbawa na pinakikita upang masuportahan ang proyektong pangkapaligiran ng lungsod. Nagsilbing mga hurado sina Jerome Balenton, South Luzon correspondent ng Philippine Daily Inquirer, Angelique Atienza ng ABS-CBN Southern Tagalog, Charlotte Flor Silerio Kiza, Section Chief ng Local Government Monitoring and Evaluation Services Section, Raquel Austria Nakyong Gayo, City Enro of Pasig City, at ang Chairman of the Board of Judges na si Sonia S. Mendoza, Chairman ng Mother Earth Foundation. Ang patimpalak ay sinimula noong buwan ng Pebrero ng nakaraang taon. Layunin ng Dangal na Lungsod Award na bigyan ng pagkilala mga barangay na naglaan ng oras at panahon upang maitaguyod ang kalinisan, kaluntian, kagandahan at ang tamang pangangasiwa ng basura. Naging matagumpay ang sinagawang pasinaya ng Batangas City Convention Center noong 9 ng Marso na matatagpuan sa DJTMM Road. Kahilaran nito ang mga naglalakihang gusali sa Batangas City Sports Center at City Preparedness Unit Warehouse. Pinangunahan ni na Mayor Vilma Abaya Di Macuja at dating Mayor Attorney Eduardo Di Macuja ang ribbon cutting ceremony kung saan sinaksihan ito ng mga mamamayan ng iba't ibang barangay sa panguna ng mga barangay officials na nakiisa sa paggawa ng Dangal na Lungsod Award for the Cleanest and Greenest Barangay at pagtanggap ng DILG Seal of Good Housekeeping, unang pagdiriwang na sinagawa sa Bulwagan. Binasbasan ng Bulwagan sa panguna ni Monsignor Fred Madlangbayan, Monsignor Boy Oriondo at Reverend Father Dado Castillo, Kura Paroko ng Basilika Immaculada Concepcion. Ang 80 million pesos state-of-the-art building na ito ang pinakamalaking proyekto ni Mayor Di Macuja sa loob ng 2 taon ng kanyang panunungkulan. Sinimulang gawin ng gusali noong Agosto 2011. Ang gusaling ito ay pinatayo sa hangaring makapagtanghal ang mga mahalagang kaganapang panglungsod, pangrelihiyon at pambansang mga okasyon na may dignidad at pagpapahalaga sa kakayahan ng mga mamamayan. Isang mainit na pagbati ang bubungad sa labi nito na animoy nasa 5-star hotel. Samantala, 1,500 naman ang seating capacity ng function hall nito. May foldable chairs dito na maaaring alisin kapag ang okasyon ay nangangailangan ng isang open space. Hindi napahuli ang stage nito na may 25-meter remote-controlled curtain at kompleto sa basic sound and light system. Mayroon ding director's booth at performers dressing room sa tagiliran ng stage. Fully air-conditioned ang mga pangunahing facilities nito, kasama na ang restroom. Gumagamit din ito ng light-emitting diode o 70% na mas mababang konsumo ng kuryente. Ani Mayor Di Macuja, malaki ang may tutulong nito sa pagpapaunlad ng turismo, employment at opportunities sa ekonomiya ng lungsod. Naging panauhing pandangal sa okasyon si Honorable Secretary Jessie Robredo ng Department of Interior and Local Government. Tampok sa awarding ceremonies ng Dangal na Lungsod 2011 ang signing ng Memorandum of Agreement o MOA sa pag-ita ng pamahalang lungsod ng Batangas at ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC para sa magkatulong na rehabilitasyon at pangangasiwa ng Tinga Falls upang maibalik ang dating ganda at tinis ng naturang falls. Lumagda dito sina Mayor Vilma Abaya Di Macuja, SIDC Chairman Dr. Angelito Bagi, na sinaksihan ng mga opisyales ng naturang barangay sa panguna ni Pangulong Miriam Katapang. Bukod sa pagtataguyod ng pangalaga sa kalikasan, ang joint project na ito ay isa ring magandang ehemplo ng public-private partnership na isinulong ngayon ng pamahalaan para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran. Highlight din ng naturang okasyon ang pagbisita ng Miss Earth Philippines 2011 Water na si Miss Athena Imperial. Binati ni Imperial ang pamahalang lungsod ng Batangas sa panguna ni Mayor Vilma Abaya Di Macuja sa magagandang proyektong pangkapaligiran na pinatutupad sa lungsod, partikular ang No to Plastic at Styro Policy. Hinikayat din niya mga kabataan na suportahan ng mga makabuluhang programa na naglalayong mapangalagaan ang inang kalikasan. Magbabalik ang puntong alae pagkalipas ng ilang paalala.
Ako, para sa kalikasan. 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 Ako para sa kalikasan. Ako, para sa kalikasan. Para sa isang malinis, malusog at maunlad na lungsod, kailangan ng pakikipagtulungan ng bawat isa. Tutulong ako. 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 Kayang-kaya kung sama-sama. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok ngayon sa Puntong Alae. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi po sa inyo lahat.